Tunay na dakila ang Panginoon dahil sa ngayon po ay unang araw ng March at nandito pa rin tayo at malaya pa rin tayong nakakapagpuri at nakakapagsamba sa ating Panginoon. Masaya po ba tayo na nandito tayo sa umagang ito? Yan. Sige po, tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpapasimula na sa umagang ito. Sige po, let's pray. Lord God, maraming salamat po sa muling pagkakataon na nandito po kami sa inyong bahay-sambahan upang maihayag ang aming damdamin, ang aming pagmamahal sa inyo, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat at pagtaguyod sa amin sa buong isang linggo, Panginoon. Sa kabila man ng pagsubok at problema, ay hindi po kami natinag dahil alam po namin kasama po namin kayo, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang pagsama niyo po sa amin sa umagang ito at sa aming gagawin, Panginoon, pag-awit, pagpuri, Panginoon, at pakikinig na inyong mensahe, Lord God, ay nawa po, Panginoon, ay mapapurihan at madakila po namin kayo, Panginoon. Muli po, sa iyo po namin ibinabalik ang papurit, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan niyo lamang po, Panginoong Hesus. Amen. Sige po, ating ibalik sa Panginoon ang pasasalamat sa Kanya, sa Kanyang kadakilaan sa umagang ito. Hallelujah. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti mula sa labi ko. Nagpupuri mula sa labi ko, nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Tunay na kay ganda talaga ng umaga pag si Jesus ang ating inuna. Hallelujah! Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti mula sa labi ko, mula sa labi ko, nagpupuri. Mula sa labi ko, nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Ating pasalamatan ng Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyo,
iyong ginawa. Minsan pa po. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Sa uling pagkakataon, ating sabihin sa Panginoon, salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko, mula sa labi ko, nagpupuri. Mula sa labi ko, nagpupuri. Minsan pa po, mula sa labi ko. Mula sa labi ko, nagpupuri. Mula sa labi ko, nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may pagpantay.
indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit sa amin lumubos. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit, kami lahat mong lubos. Aming itatakan ang pangalan mo, Jesus. Kamang-hamanghang, kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit sa amin lumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatakan ang pangalan mo, Jesus. Aming itatakan ang pangalan mo, Jesus. Aming itatakan ang pangalan mo, Jesus. Salamat, Panginoon. Tunay na nakamangha-mangha ang pag-ibig niyo, Panginoon. Di man kami karapat-dapat, Lord God, pero hinayaan niyo po kami, Panginoon. Pinahintulutan niyo po kami, Panginoon, na masamba po namin kayo, Panginoon. Dahil sa pagmamahal niyo, Panginoon, ay mananatili at mananatili po kami, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Kaagapay, saan man naroon. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili sa'yo nagkamtan. Kapangyarihan, ikaw ang pinagpunasan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O
sa'yo nakamtan. Kapangyarihan, ikaw ang pinagmula nating sabihin sa Panginoon. Suliranin ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Sa huling pagkakataon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Ayon nga po sa inyong salita, Panginoon, kahit kami nakakaranas ng problema, Panginoon, normal, Panginoon, bilang isang inyong anak, Panginoon, makaranas ng problema, Lord God. Pero dahil kasama po namin kayo, Panginoon, hindi po kami mababahala, Lord God. Hindi kami mapanghihinaan ng loob, Panginoon. Bagkus, Panginoon, mas umaalab, Panginoon, yung apoy. Mas umaalab, Panginoon, yung pagmamahal po namin sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord God, na hindi nyo kami pababayaan. At magmula po noon, Panginoon, magmula pa po nang ipako kayo sa krus ng Kalbaryo, ay hindi nyo po kami pinabayaan, Panginoon. Kaya, Panginoon, hayaan nyo po kami, Panginoon, na ihayag ang aming damdamin, ihayag ang aming pasasalamat sa inyo, Panginoon, na sa huling pagkakataon, Panginoon, hanggang sa huling buhay namin, Panginoon, ay mananatili at mananatili po kami, Panginoon. Mananatili kami sa inyo, Panginoon. Magmula nung kami pinanganak, Panginoon, hanggang sa aming huling hininga, Panginoon, ay ihahayag namin, Panginoon, kung gaano po kayo kadakila. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pagsamba at pagdakila, Panginoon. Sa pangalan mo lamang po, Panginoon Jesus. Amen. 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 Sige po, ibigay po natin ang pinaka-the best love offering para sa atin. Ganda umaga po mga kapatid. Alain niyo, ano? Ayan, unang linggo na po ng Marso. Baka hindi niyo pa po alam, no? So, nagpapasalamat po tayo na ganun tumatakbo, lumilipas ang bawat panahon. Subalit nagpapasalamat tayo na sa paglipas ng panahon, binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na sa Kanya po ay sama-samang sumamba. Masaya po ba kayo? Parang yung iba hindi eh, no? Anyway, baka po yung iba apektado ng gera po sa Middle East, ano? Kaya yung iba ay nag-aalala, ano? Yung iba ay, lalo na nga po yung may mga mahal sa buhay na nandun. Anyway, just always remember, God is in control and God is in charge.
God is sovereign, that He can do even all the things beyond our imaginations. Sa pagkakataong ito, medyo kakaiba po marahil ang ating pagtatalakay na pag-uusapan. No? Medyo hindi po ito pangkaraniwan na natatalakay. Subalit dito po tayo inakay ng Panginoon sa isang di pangkaraniwang pag-uusap na ngayon po ay ating tatalakayin. Ito po ang paksa na ating pag-uusapan ngayong umaga. Ayan. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Ayan. Dealing with self-righteousness. Alam nyo, madalas tayo naiinis sa mga taong mayayabang. Tama po ba? Minsan naiinis tayo sa mga taong ang tawag po ng marami ay orokan. Ibig sabihin, iba yung mga sinasabi sa ginagawa. Pero, ang tanong, tayo po ba? Nasasalamin po ba natin ang ating sarili kung sino tayo sa harap ng Diyos? O binubulag tayo ng mga bagay na nakikita nating mali sa ating kapwa without realizing, without acknowledging who we really are. At kung minsan, yun nga po, kaya po tayo kung minsan napagbibintangan. No? Sabi, pasimba-simba ka pa naman. Pero ang totoo, hindi ho natin pinapayagan yung mga ganong mga kan. Pero sa isang banda, maganda po na magkaroon din po tayo ng self-examinations and self-evaluation. Kaya nga po palagay ko, medyo kakaiba po ito sa mga nagdaan, mga pag-uusap at pag-aaral po natin. So mag-aaral po tayo sa paksang ito. Self-righteousness. At mababasa, dealing with self-righteousness. At mababasa po natin ang ating paksa sa aklat po ni Mateo, Kapitulo 15. Actually, mula po talatang 1 hanggang talatang 20. Pero ngayon po, ang babasahin lang natin ay mula talatang 7 hanggang talatang 9. Pwede po bang tumayo tayo lahat? Bilang pagbibigay galang po sa salita ng Diyos na ngayon po ay magiging basihan o batayan ng ating pag-aaral. Makikita po natin yan sa inyong mga screen. Kahit po kayo nakaisat kasama po namin online. Anyway, good morning po. At nasa screen nyo rin po yung verse na ating babasahin. 3 verse lang naman po yung ating babasahin, pero ang ating pag-aaral po, gaya ng nasabi ng inyong lingkod, mula po verse 1 hanggang verse 20. So sige po, pakibasa nyo po pagbilang ko po ng 3. 1, 2, 3. Ayan. Tingnan nyo po babasahin ko po ito. You hypocrites. Ayan. Well did Isaiah prophesy of you when he said, "This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Saglit tayong manalangin. Muli po, ipinapahayag namin ng sama-sama naming pagtanaw ng utang na loob, maging sa panibagong linggo at sa panibagong buwan na ito, na kami ay pagsamasamahin mo. Sapagkat sinamahan mo po kami at itinaguyod mo po kami sa kabila ng iba't ibang mga sirkumstansya at kalagayan sa buhay, nandito po kami. Sasamba po kami at sumasamba kami sa iyo sa magitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Payagan mo pong mahayag ang iyong kalwalatian, mahayag ang iyong karangalan.
sa buhay ng bawat isa sa amin. Payagan mo po, pagkatapos naming matuklasan, maunawaan ng katotohanan ng iyong mga salita, magkaroon po ng paglaya ang bawat isa. Payagan mo pong magkaroon kami ng pagpapasya at piliing siyasatin namin ang aming sarili. Hindi po sa liwanag ng aming pamantayan, kundi sa liwanag at katotohanan ng iyong mga salita. Muli po, nakikiusap kami ng iyong Espiritu ang siyang mga siwa, gumawa at kumilos sa aming buhay at sa aming kalagitnaan. Ganapin mo po ang pakay at layunin ng pangangaral ng iyong mga salita. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pwede na po kayo maupo, mga kapatid. Sa atin pong pag-aaral ngayong umaga, gusto ko pong, ayan. Nakakita na po ba kayo, o alam nyo po ba kung ano yung machine na yan? Ayan. Yan po ay isang, ang tawag po dyan, MRI. Ang MRI po ay isang panibago o makabagong teknolohiya upang siyasatin, actually magnetic resonance imaging ang tawag po dyan o MRI. Ang advancement po nito ay makikita niya maging yung mga pinakamaliliit na ugat o detalye ng mga ugat, kahit po sa utak, kahit po sa mga buto, so saan man po ito ginagamit. Ganon po ka-advanced yan. Pero ngayong umaga, hindi po yan ang topic natin. Ang topic po natin, higit dyan, nasisiyasat ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Higit pa po sa MRI, nakikilala po tayo ng Panginoon. Why? Sabi po ng Panginoon, ito ang nasisiyasat nito, mga panloob ng Juan. Pero sabi ni Jesus, kahit bilang ng ating mga buhok, alam niya. So, wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kaya po ngayong umaga, ang atin pong bibigyang pansin at bibigyang diin ay ang katotohanan ng only Jesus can handle self-righteousness. Ang totoo mga kapatid, kahit po kayo, kaisa po namin online, meron lamang pong tinatawag na, tawag doon, sa kwanang pangangaral po, sa pag-aaral ng pangangaral, meron lamang pong rule. Hangga't maaari, binabawal po yung gumamit ng mga hindi angkop na pananalita. Pero ang totoo, ang paksa po na yan ay nagsasabi po talaga, dealing hypocrisy. Alam nyo, yung hypocrisy sa kanyang original na salita, in the Greek word is actor, actually. The same word with actor. Ano ibig sabihin? You are portraying something that you are not. Yun po ang hypocrisy. Actor. Na interview po kamakailan at napanood ko po ang isang veteranong aktor. Nakalimutan ko po yung pangalan niya. Ang sabi po niya, kung minsan yung karakter nila bilang mga artista, minsan nadadala na nila sa loob ng tahanan, kaya po nagkakaproblema sila. Ano ibig sabihin ng hypocrisy? Ibig sabihin nagkakaroon po ng dual identity. So, yun po yung pa natin, yun po yung, pero siyempre nga po, sabi nga natin, in the rule of, yun nga po, preaching, hindi ho ini-encourage na gumamit ka ng mga foul words. Kaya po, ginamit lang po natin yung self-righteousness, pero ang totoo, ang ididil po natin ngayon, hypocrisy. Why? Kasi ayaw natin ng mga ganong klase ng tao. At mismong ang Panginoong Jesus, hindi po siya natutuwa sa ganong klaseng mga tao. At alam nyo po, ang mga karakter na binanggit po sa kasaysayang ito, ang tawag po sa kanila Pariseo o Pharisees.
Ano? So, yun po yung karakter na pinoportray ng mga tao na actually ipinakilala ng Panginoon ayon sa storya yung kanilang hypocrisy. O sa title nga po ng ating pag-aaral ay yung kanilang self-righteousness. Yung kanilang pagiging matuwid sa kanilang sariling pamantayan. Hindi po sa katuwiran ayon po kay Kristo. So, sasagutin po natin ngayong umaga ang tanong, bagamat yun po ang bibigyang diin natin, only Jesus can handle self-righteousness. Or kung yung totoong kwan po na nakasulat ang gagamitin natin, only Jesus can handle hypocrisy. Ang sasagutin po nating tanong ngayong umaga ay ito, how Jesus deals hypocrisy or self-righteousness. No? So, tatlong bagay po ang ating pag-aaralan patungkol sa storya. Kasi po, tandaan natin, ang Book of Matthew was written by Levi, also known as Matthew, the author of the Matthew. Si Levi po is a chief tax collector. Actually, may opisina po siya. Nung tawagin siya ni Jesus, nandun siya sa office niya. Actually, yung iba, ang sabi nga po, commissioner to. No? Kasi nga po, may sarili siyang office. Hindi lang natin alam kung sino ang amo, kung si Zacchaeus o si Levi. So, yun yung kwan di ba? Si Zacchaeus or yung si Levi, sino mas mataas sa kanila. Pero ang kaibahan po kasi, nung tawagin ni Jesus si Mateo, nasa opisina. No? At alam po natin, no, medyo mataas po ang katungkulan o kalagayan ni Levi. Kaya nung tinanong ng Panginoon ang mga alagad kung ano ang gagawin, ang pinakamabilis na nag-compute kung paano papakainin ang libu-libong mga tao, isa sa mabilis na sumagot si Mateo. Kasi mahusay po siyang mag-compute. So yun po. At ang sinulat po niya ay ang Gospel nga po ng Matthew. Sa kanyang pagkasulat ng Gospel of Matthew, pinakilala niya si Jesus bilang isang Messiah. Pero hindi lamang po sa pagiging Messiah, inintroduce niya ang Panginoong Jesus bilang isang hari ng mga hari. The reigning king. Ganun po ang presentations ni Matthew patungkol sa Panginoong Jesus. At isang pagkakataon, samantalang ang Panginoong Jesus ay gumaganap ng ministeryo, nalapitan siya ng mga Pariseo. Bakit? Kasi po samantalang naglalakad ang mga alagad kasama ng Panginoong Jesus, nakaramdam marahil ng gutom ang mga alagad. At ang ginawa ng mga alagad, kumuha sila ng uhay ng trigo. At kumain habang sila ay naglalakad. Sa kanilang kultura, bawal. Yan, yung mga term na yan na laging bawal, bawal, bawal. Yan. Actually, yun yung hindi ayon sa kanilang kustumbre. No? Hindi ayon sa kanilang kultura, yung kakain ka nang hindi ka naghuhugas ng kamay. So, yun ang kanila yan. Tradition po nila yon, kultura nila yon. Maling-mali yon, hindi tama po yon. So, sinita ang Panginoong Hesus ng mga Pariseo. Mali ang ginagawa nyo, sabi niya. Yung mga alagad mo, kumakain. Bagamat si Jesus po, hindi kasamang pumitas at kumain. Sabi po nung mga Pariseo, mali ang ginagawa ng mga alagad mo. Pero of course, sa likuran nun, sinasabi, yung mga alagad mo, hindi mo tinuturuan ng tama. Ganun po ang connotations, ganun po ang implications. Bagamat hindi nyo po mababasang ganon. Pero since si Jesus po ang kinikilalang master ng mga disciples niya, so siya ang inaddressed. Na you are not teaching your people well. Parang ganun po yung kanya. So, inaddress po ito ng Panginoon. No? At kinumpronta niya po ito. At ipinakilala ng Panginoon, kaya nga po sabi natin, Jesus exposed. Tatlong bagay po yung ating titingnan. Una, sabi po, how Jesus deal self-righteousness or hypocrisy. Una po, ang unang ginawa ni Jesus ay He exposed their hypocrisy. Pangalawang bagay po na ipinakilala ng Panginoon, Jesus mamaya po explain ko ano ba po yung extirpate na yan. Again, for the
For the benefit nga po ano, ng art of preaching, hinanap ko po yung word na yan. And then finally, Jesus explained hypocrisy o self-righteousness. So, pag-aaralan po natin yung tatlong bagay na ito, how Jesus deals hypocrisy or how Jesus deals self-righteousness. Yung bang marirealize po natin sa paksang ito, sa mga talatang ito, na ang Panginoon ay hindi po talaga natutuwa sa mga ganitong uri ng mga tao. At ang tanong, papaano niya ito hinarap? So pag-aralan po natin yung unang bahagi. Jesus exposed, inilantad, ipinakilala ng Panginoon ano ang hypocrisy. Tingnan po natin sa unang talata. No? Sabi po dyan sa verse 1. Pagka po binasa nyo po yung Bible ninyo, mababasa nyo po sa verse 1, Then Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, can you imagine, ano? Ibig sabihin, yung mga taong ito, pumunta sa Panginoong Jesus para lang ano? Hello, para lang ano? Para lang questionin ang authority ni Jesus. Alam nyo po ba, sana po, at marahil wala naman sa IRM F1 na gano'n, ano? May mga tao sumisimba para lang maghanap ng mapipinta sa simbahan. And hindi lang po yun. Minsan, may mga tao sisimba, maghanap lang ng mapipinta sa mga leader. Ang Panginoong Yesus na-experience niya yon. Pumunta ang mga tao para lang ano? To question Him. Sipin nyo si Jesus are preaching and teaching people about the kingdom of God, and here are some people coming just to question Him. Just to question His authority. Just to question His teaching. So, yun ang malungkot na katotohanan. So, ang mga taong kinikilala ang sariling katwiran ay naghahanap lang po palagi ng mali. Naghahanap lang lagi ng maipipintas. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Tingnan mo lang. Di ba? May mga ganong tao. At lahat po tayo, ayaw natin yon. Tama ho ba? Pero ang tanong, hindi po kaya tayo paminsan-minsan kabilang din sa ganitong klase ng tao? Ang malungkot, sasabihin agad natin, ay, hindi ako ganyan, pastor. Di ba? So, yun po yung how Jesus exposed yung mga self-righteous. Pangalawa, tingnan nyo po Tingnan nyo po yung verse, di ba? They just came to Jesus from Jerusalem and said. Di ba? Sabihin, wala silang intensyon. Ano ang ginagawa ni Jesus during this time? Nagtuturo, nangangaral. Pero anong intensyon nila? Bakit sila pumunta? To question Jesus' authority. Kaya ingat po tayo. Ingat po tayo. Baka kabilang po tayo sa ganitong mga tao. Na ang hinahanap at ang pinagtutuunan lang ng pansin, yung mga maipupula, yung mga maipipintas. Pangalawa, tingnan po natin, they accuse the disciples. Tingnan po natin sa verse 2. Sabi po niya sa verse 2, why do your disciples break the traditions of the elders? They do not wash their hands when they eat. Ayan, tingnan po natin. Di ba? Why do your disciples break the traditions of the elders? For they do not wash their hands when they eat. Sa kanila, they considered pagkain na po yun, yung
pumitas lang sila ng uhay ng trigo, at kumain. Hindi nyo na po mababasa dito yon kasi nasa ibang kwan po yun nakatala. Pero yun po yung konteksto niyan. Kultura po kasi nila ngayon na pagkakain ka ng kamay, kailangan mo maghugas ng kamay. Sorry. Ayan. So, nalito lang po. Ayan. So, ganun, kultura po nila yon, kaugalian nila yan. Naalala ko pa po nung bata pa tayo, di ba? O, tabo, di ba? May nakatabo. Lahat po tayo, isa sa... Ganon, di ba? So, yan. At actually, yung mga Gen X at yung mga unang ng millennials, yan. Naabutan pa po yun, naabutan pa. Di ba? So, sa kanila parang ganon. Sa atin ganon di ba? Lahat to tayo. Kaya kung sino lang yung nauna, ayan, so isa lang. Pero pagka ikaw na yung panghuli, iba na ang kulay nun. Pero nandun ka din, di ba? Ang intention po nila, linisin ang kanilang sarili bilang pagkain. And they accuse. Isipin mo hindi lamang po nila kinwestiyon ang Panginoon, they accuse the disciples. And finally, tingnan po natin, Jesus questioned them. This is how Jesus exposed them. How? By bringing back the question they asked of Him. Tingnan niya, sabi po ni Jesus in verse 3. Oo, sige, pagpalagay natin. Hindi po ganun ang sinasabi, pero just to give you the picture in your mind. Sabi po ni Jesus, sige, palagay natin, mali yung ginawa ng mga alagad. Pero hindi ina-assume ni Jesus na ganon. Pero sabi niya, ito na po yung expose ni Jesus sa kanila. Sige, pagpalagay natin, sinuway ng mga alagad, ang mga alagad ko, yung kautusan ng inyong matatanda. Kasi yun yung sabi niya nung di ba? Pero ito naman ang tanong ko sa inyo. Ano sabi ni Jesus? Why do you break the commandment of God for the sake of your tradition? Diba? Ibig sabihin, tingnan nyo po, mas mahalaga para sa kanila yung tradisyon kaysa sa salita ng Diyos. That is hypocrisy. That is self-righteousness. Di ba? So, ibig sabihin, merong nakakargang sistema na kapag ka lumabas doon, mali para sa kanila. Pero ito malungkot. Sabi po ni Jesus, kung itutuloy natin, for God commanded what? Honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. Pero tingnan niyo po pagdating po sa verse 5, ito po yung sabi niya, but you say, if anyone tells his father or his mother, what you have gained from me is given to God, he need not honor his father. So for the sake of your tradition, you have made void. Tingnan niyo po yung word na to you have made void the word of God. Void means sinasantabi, binabaliwala, at yun nga po, inaalis sa sirkulasyon. For the sake of what? For the sake of traditions. Alam nyo, kung magiging observant po kayo, marami po sa loob ng simbahan yung ganyan. Come to think of it. May dumating po dito, punong-puno ng tattoo ang katawan. How do we respond with them? Mga lalaki, mga nakahikaw. How do we respond with them? Lalaki pero nakabihis babae papasok dito. How we react with them? And Jesus exposed their hypocrisy. How? By giving more emphasis and value on their traditions than the Word of God.
Those people who have many tattoo, those people are also needed the grace of God. Pero kung minsan, mas mataas pa ang standard natin. Actually, pagka po pinag-aralan nyo po yung buong gospel, mapapansin po ninyo, ang laging tumutilig sa kay Jesus itong mga Pariseo. Alam nyo kung bakit? Kasi si Jesus, lumabas po siya sa kahon. Kaya nga yung mga tao namangha sa kanya. At nagtaka yung mga tao. Sabi niya, nagsasalita at nangangaral ito with authority. Pero yung mga Pariseo, di ba, sabi niya, ipinapasan ninyo sa mga tao ang mga bagay na kahit kayo ni daliri ninyo ayaw niyong isali. Ano ibig sabihin? Pinapagawa nila yung mga bagay na sila mismo hindi naman nila ginagawa. Hindi lang po yun. Lagpas puro ng ipinakita ng Panginoon. Kaya nga po sabi natin, yung MRI, lagpas po doon ng ipinakita ng Panginoon. Ano yun? You make the Word of God, kumbaga secondary or maybe tertiary pa for the sake and for the benefit ng tradisyon. Ano ngayon kung hindi siya pumapalakpak during praise and worship? Ikaw naman para kang tuod. Ano naman ngayon kung sayaw siya ng sayaw habang nagpupuri? Sometimes, dealing with these issues are necessary. Why? Because Jesus Himself exposed the hypocrisy of the Pharisees. Jesus gave emphasis on the Word of God rather than traditions. Kasi nga si Jesus, marami siyang tradisyon na sinagasaan. Nagpagaling siya sa panahon ng Sabat. Ano sabi ni Jesus? Ilang pong taong ginapos ni Satanas yan, ang Diyos ba hindi magpapalaya sa panahon ng Sabat? Kayong sinasabi, mga hypocrites, sabi niya. Kung yung asno ninyo nahulog sa balon sa araw ng Sabat, hindi nyo ba yun iaahon? Meaning, Jesus exposed the hypocrisy of the Pharisees, giving importance to their traditions over the Word of God. So sana po, sa IRM Ministries F1, makaangat po tayo ng level. Lalo na pagka mga bata na ang nagwawala rito at nag-iingay, naiinis na tayo. Ano ba yan? Parang, bagamat hindi po naman nakakatuwa sa mga magulang na nag-iingay na yung mga anak nila, parang wala lang sa kanila. Hindi naman din po tama yun. Pero yun nga Tingnan niyo po ang sabi ni Paul in the book of Romans. Ayan, yung pang-apat, replacing traditions over the culture. So, tingnan niyo po yung sabi po ni Paul sa Romans, pala na isulat, Romans 2:23, ito po ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Roma. Romans, para po makatulong po sa atin, yung you who boast in the law, dishonor God by breaking the law. Ang paniwala nila, yung tradisyon nila, mas mahalaga kaysa sa salita ng Diyos. So, wag ho nating payagan yung bagay na yun. Balik po tayo. Pangalawa, after Jesus
exposing. No. Pangalawa po, Jesus extirpate. Ano po ba yung extirpate? He root out, inugat po. Kinuha ni Jesus yung ano yung pinanggagalingan, saan po ba talaga nag-uumpisa ang hypocrisy o ang self-righteousness. Tingnan niyo po, Jesus extirpate. Para lamang po pare-pareho yung word niya na expose, extirpate, at yung pangatlo mamaya mababasa niyo po. Sabi po, extirpate or root out yung self-righteousness. In verse 7, ito po yung sabi niya. He quote the prophecy. Ginamit ng Panginoon yung propesiya ni Isaias. Yung sinabi ni Isaias. Ano ang sabi ni Isaiah? Pakibasa nyo. Ready? Go. Tingnan nyo po saan po uli nag-umpisa yung sentence? Hello, saan ho uli nag-umpisa yung pangungusap? Di ba? So sabi ko nga po sa inyo may rule lang po talaga, pero yun po talaga ang kanyan. Well, did Isaiah prophesy of you when he said, "These people honors me with their lips, but their heart is what? Far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines as the commandments of men." Ito po yung doctrines na to na binabanggit dyan is yung kanilang traditions. Na alin? Yan, yung araw ng Sabat, yung sabi, yung paghuhugas ng kamay, yung paghuhugas ng paa bago ka po pumasok sa isang tahanan. Yan, ganun po yung mga traditions. May mga kwan po sila. Pinagpapalit nyo yan. Pero ano ang cause? Actually, dito lang po tayo ito lang, tapos na po yung ating pag-uusap. But their heart is far from me. Anong ibig sabihin? Pwede ka po palang lumulundag dito, pwede ka palang sumisigaw dito, pwede ka palang tumataas ang kamay dito. Pero yung puso mo, malayo na sa Diyos. Pwede pala yun. At ang tawag doon, hypocrites. Yun po ang katotohanan, mga kapatid, na sinasabi ng Bible. So, he quotes the prophecy. Pangalawa po, sabi po, he exhort the people. Mababasa niyo po yung verse. Sabi niya, and he called the people to him. Di ba? He called the people to him. Para ano? To give them warning. Yung exhort po is ibig po nun niyan sabihin is to encourage, to remind, to give warning. Exhortations po yon tawag po ron. To encourage, to give warning. So, yun po yung exhortations. So, he quotes the prophecy, he exhort the people. Tingnan niyo po, sabi, he called, he bring people near to him and give them instructions. Ito po yung ibig sabihin niyan. And he said to them, he give them instructions. What instructions? As far as hypocrisy is concerned, sabi po niya, it is not what goes in the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth, this defiles the person. Ang sinasabi po ni Jesus dyan, hindi yung kinakain o hindi yung paraan ng pagkain, ni yung pagkain ang nagpaparumi sa buhay ng tao. Kasi yun lang po yung context. Hindi po yung oras na ng pagsamba ang mahalaga yung pagsamba talaga. Pangatlo, tingnan niyo po, he exposed the Pharisees. Tingnan niyo po yung verse Yung Pharisees po talaga ang in-address niya dito.
Then the disciples came to him and said, "Do you know that Pharisees were offended when they heard this saying?" Anong nangyari? Nako, pastor, wag kang magpipreach ng tungkol sa ganyan. Magagalit yung mga influential leader dyan. Yung mga nagbibigay ng tithes dyan, baka magalit sa'yo. Yun po yung, kumbaga, kinocontextualize lang natin. Di ba? Sabi po nung mga alagad kay Jesus, "Lord, ba't mo sinabihan yung mga Pariseo? Magagalit sa'yo yon." Pero tingnan nyo, anong sabi ni Jesus kung sino yung mga Pariseo? Pakibasa nyo po. Ready? Go. Ba't nandyan na tayo, anak? Sorry. Ayan. Sinabi niya, ba't nawala? Wala yung talata po eh. Maganda po yung sa verse 11. Ito pa maganda. Sabi po niya, "It is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth, this defiles the person." The disciples said to him, "Do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying?" He answered, "Every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up. Let them alone. They are blind guides." Ito po yung gusto ko pong maipakita sa inyo. They are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit. Ayan, di ba? Ayan, kung pareho silang bulag, mahuhulog silang pareho sa balon. Ito yun. Di ba? So, Jesus exposed. Sino yung mga Pariseo? Ang tawag ni Jesus sa mga Pariseo, blind guides. Mga bulag na taga-akay. Bakit? Kasi nga, mas pinapahalagahan nila yung mga kaugalian, tradisyon, over the Word of God. Darating na po ang mahal na araw. Pag-uusapan po natin yan. Baka po hanggang ngayon may nagpipinitensya pa sa inyo. Yun po yung sinasabi natin. So, panghuli, sabi po, Jesus explained. Ayan. Ipinaliwanag ni Jesus talaga ano ang hypocrisy o ang self-righteousness. Why? Kasi yung mga disciples, ni-request sa Kanya. Di ba, Lord, ipaliwanag mo nga sa amin anong gusto mong sabihin. Ang pinag-uusapan po natin yung mga Pariseo, nung in-expose ni Jesus yung mga Pariseo, na sila ay mga blind guides. Sabi po ng mga alagad, "Lord, please explain to us." Tingnan niya, sabi, "But Peter said to him, explain the parable to us." At pinagalitan ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Hanggang ngayon ba naman hindi nyo pa naiintindihan? Alin? Ito po, sabi po, "It is not the outward activities that makes a person unclean." Tingnan nyo po, pakibasa nyo. Ready, go. Diba? So, ito po, sabi niya, hindi nyo pa ba naiintindihan? Hindi nyo ba nakikita na yung ikinakain ninyo, ilalabas nyo din? Pero alin daw po ang mas mahalaga? But what comes out of the mouth proceeds from the heart. So, ito po talaga, from the heart, and this defiles the person. Tingnan po natin, what comes out of the heart? Ano po ang lumalabas sa mga puso? Kasi, sabi po, the heart of the issue is what? The issue of the heart. Why? Tingnan po natin.
Sabi po ng talata, pakibasa nyo. Ready, go. So, walang problema, sabi ng Panginoong Yesus, hindi ka man maghugas ng kamay mo o i-violate mo man ang tradisyon. Kasi alin ang mahalaga? Puso. Sabihin nyo nga po, puso. Oh, di ba? Parang gilas lang. Oh, di ba? Bakit? Kasi daw po, saan nanggagaling yung pagpatay? Saan nanggagaling yung masamang kaisipan? Yung pangangalon niya, yung kalaswaan, pagnanakaw, paninira. O, di ba yan? Slander, di ba? Paninirang puri yan. Saan nanggagaling daw po? Sa puso. So, the real issue of hypocrisy is the heart. Kaya nga po sabi natin kanina, only Jesus can deal hypocrisy. Why? Because the issue of hypocrisy is the issue of the heart. Anong sabi ni Jesus? Totoo ang sinabi ni Isaias. Sumasamba kayo sa magitan ng inyong labi, pero ang puso ninyo malayo sa Diyos. How to deal hypocrisy? Surrender your heart to Jesus. By surrendering your heart to Jesus. Ang masakit, mas madali nating makita ang pagkakamali, ang pagkukulang, ang kahinaan, ang limitasyon ng mga tao sa paligid. At ang katotohanan, bulag tayo sa ating mga sariling pagkukulang, pagkakamali, kahinaan at kasalanan. Huwag mo nating payagang ibilad tayo ni Jesus sa kahihiyan bago natin matutunan ang bagay na ito. Ang totoo, ang hypocrisy, kaya nga po, di ba, ay isang ugali ng pagpapanggap. Yun po yun. Maayos at matino, mahusay ka sa loob ng simbahan. Pero kumusta po tayo sa loob ng bahay? Mga kapatid, tingnan po natin sa ating pagtatapos. Beware of our own self-righteousness. Do not allow our culture, systems, or traditions to take rule. Do not disregard the Word of God over our beliefs. Huwag nating payagang yung mga kultura, tradisyon, pamahiin, nakasanayan, ang siyang mga ibabaw sa ating buhay. Sa halip, ito po ang hamon sa bawat isa sa atin. Pakibasa niyo po. Ready, go. Isang beses po, naghihingi po ako ng payo sa ating Bishop Ray Domingo, which is, of course, as many of you knows, buhay pa po ang tatay ko, siya na po ang pangalawang tatay ko. Actually, kaming magkakapatid, no? So, siya po yung lagi namin. Sabi niya, alam mo, likas sa ating, at sabi nga niya, kahit siya, si Bishop Ray, sabi niya, likas sa ating pagkatao, ang ipagtanggol natin ang ating sarili. Pero alam mo, sabi niya, ang totoong paglaya, yung pakiusapan mo ang banal na espiritu na ipakilala sa iyo ang totoong kalagayan mo sa harap ng Diyos. Yun ang totoong pagpapakumbaba. Kung gusto po nating i-deal ang self-righteousness, sa magitan ng paghahari ni Jesus, payagan po natin na ang banal na espiritu ang siyang magpaunawa at magpatuklas nang hindi natin ipinagtatanggol ang ating sarili. Sa magitan po nun, mga kapatid, makakalaya po tayo. Huwag mong isiping ang pagpunta mo sa simbahan
ay isang uri ng tradisyon lamang o kultura. Pagka ganon, alam mo, dun lumilitaw, wala po tayong excitement. Alam nyo kung totoong excited tayo sa pagsamba, talagang malapit ang puso natin sa Diyos, hindi tayo malilate at hindi tayo magpapalate intentionally. Kung totoong malapit ang puso natin, magpapatawad tayo sa mga nagkakamali sa atin. Kung totoong malapit ang puso natin, hindi tayo mga away ng kapitbahay. Kung totoong malapit ang puso natin sa Diyos, mag-away man tayo ng asawa natin, patatawarin natin ang isa't isa. Kung totoong malapit ang puso natin sa Diyos, nagkukulang man ang ating mga anak, mamahalin natin sila. Kapatid, siyasatin natin ang puso natin. Sumasamba na lang ba tayo dahil nakasanayan na natin? Pumupunta na lang ba tayo sa simbahan kasi tradisyon na lang? Wag nating payagang maging katulad tayo ng mga Israelita nang sabihin ni Isaias. Nang sabihin ng Diyos kay Isaiah, itong mga taong to sumasamba sa akin, pero yung puso nila malayo sa akin. Can we all stand, please? Tayo tayo lahat. Sa sandaling ito, magkakaroon po kasi tayo ng communion. Pero bago ko po tawagin yung aking mga kasama, can we all bow our head? Pwede po bang lahat po kayo? Kahit po kayong kaisa po namin online. Pwede po bang iyuko po ninyo saglit ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mga mata sa sumandali. Katulad po ng payo sa akin, na-share ko po sa inyo. Huwag po nating ipagtanggol yung ating sarili sa harap ng Diyos. Baka po sakali may mga taong hanggang ngayon di mo pa pinapatawad. Baka po hanggang ngayon may mga tao na alam mong galit sa iyo pero hindi mo malapitan at makahingi ka ng tawad. Mga kapatid, whether we like it or not, i-expose din tayo ng Panginoon. Mas mahirap pong mangyari yung mga bagay na ituwid po tayo sa mas masakit at mas mahirap ang paraan. At bago mahuli ang lahat, iwaksin na po natin ang mga bagay na alam po nating magpapabigat lang sa ating puso. At sasabihan tayo ng Panginoong, sumasamba tayo sa Kanya sa magitan ng labi pero ang puso natin malayo na sa Kanya. Because dealing hypocrisy is an issue of the heart. Kahabagan mo po kaming pare-pareho. Ugali na po namin, Ama, ang ipagtanggol ang aming sarili. Ugali na po namin katwiranan ang mga nagawa naming mali at ang dahilan pa namin, kaya lang namin nagawa ito dahil. Marami po kaming mga excuses and alibis. Na sa huli, kung minsan nga po, parang ikaw pa ang mali. Kahabagan mo po kaming pare-pareho. At kung sakali pong ang puso namin malayo na sa iyo, kahabagan mo pa rin po kami. Tulungan mo pong magbalik loob kami sa iyo. Huwag mo pong payagang magpatuloy ang IRM Ministries F1. Kung sakali man pong may nakikita kang mga pagpapanggap sa amin. Payagan mong sa magitan ng iyong espiritu at sa liwanag at katotohanan ng iyong mga salita, matuklasan namin yung mga area ng buhay po namin na hindi pa namin talaga isinusuko
hindi pa po namin talaga pinapayagang ikaw ang maghari. Habang nakatayo po kaming pare-pareho kasama yung mga kapatid po namin online, patawarin mo po kami. Linisin mo po kami. Hayaan mo po na sa umagang ito, maging mabangong samyo sa iyo ang buhay ng bawat isa. Hindi po dahilan sa sarili naming galing o husay, kundi dahilan sa ginawa ni Kristo sa krus para sa amin. Na ngayon po ay sama-sama naming aalalahanin sa magitan po ng mga pagtanggap namin ng elemento. Payagan mo pong ang buhay namin lubusang pagharian ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo pong ang puso namin patuloy na mabago. Patuloy pong ang maging tibok nito ay ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Kasunod po, ang pag-ibig at pagmamahal namin sa bawat isa at sa mga tao na nakapaligid sa amin. Muli po, maraming salamat sa mga katotohanan ito. Purihin po ang iyong pangalan, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. At tawagan ko po rito sa unahan ng aking mga katuwang para po lahapunan. Yan. So, pag-aalaala ng banal na hapunan. Sali po kayo rito, mga kapatid. Yan.
Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Muli po, Ama, ipinapahayag namin ang sama-sama naming pagtanaw ng utang na loob sa iyo. Sa muli po ay pagkakataon at pribilehiyo na sa umagang ito kami po ay magsalo-salo sa iyong dulang. Pinapahayag po namin ang kamatayan, paghihirap ng aming Panginoong Jesucristo alang-alang sa aming mga kasalanan. Pinapahayag po namin ang aming pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus para sa amin. Hawak po namin ang mga elemento, tinapay at inumin. Nais po namin itong italaga sa iyo. Simpleng tinapay, ngunit sa pagkakataong ito'y kumakatawan sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo. Hawak po namin ang inumin, tinatalaga po namin sa iyo. Simpleng inumin, pero sa pagkakataong ito, kumakatawan sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo na siyang naging pambayad at katubusan para sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo po kaming pare-pareho, banalin mo ang sandaling ito, banalin mo ang elemento, at hayaan mong ang pagsasalo-salong ito magbigay karangalan at kalwalatian pa rin sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, buong pagpapasalamat, sama-sama po nating tanggapin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Matapos magapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Buong puso, may paggalang. Sama-sama po nating tanggapin ang inumin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay ng Panginoon hanggang ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ipinapahayag po namin muli ang karangalan at ang kasiyahang magsalo-salo sa iyong dulang bilang pagpapatibay at pagpapatunay at pagpapanariwa ng dakilang pag-ibig mo po sa amin na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa amin. Payagan mo pong ang biyaya sa likuran ng pag-aalalang ito ay maranasan at sumagana sa buhay ng bawat isa. At ang hamon sa likuran nito, buong kasiyahan at karangalan po naming gampanan. Isulong ang iyong kaharian, ganapin ang iyong kalooban. Hanggang sa kami ay tawagin mo sa iyong kalwalatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise. Po, inihiling ko po na tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, minsan pa po ay patuloy ka naming inaalayan ang aming pong pagpupuri at pagsamba sa umaga pong ito. Patuloy po naming Panginoon na itinataas ang inyo pong dakilang pangalan. Salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat sa inyo pong mga paalala po sa amin. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay magpupuri at magpapasalamat sa pamamagitan po ng aming pong mga handog. Patuloy, Panginoon, na aming pong inalalapit po sa inyo, ang aming pong mga ikapo, ang aming pong mga handog, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, at pinupuri ka po namin sa araw-araw na pag-iingat niyo po sa amin, sa lahat ng mga pagpapala na ipinaranas niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami sa buhay. Salamat po ng marami, Panginoon, sa kalakasan, sa mga resources, Panginoon, na meron po kami. Kinikilala po namin ang inyo pong kabutihan. Kinikilala po namin, Panginoon, ang inyo pong kagandahang loob. Salamat po talaga, Panginoon, dahil naging mabuti ka sa amin. Simula, Panginoon, noon hanggang ngayon sa aming pong mga buhay. Patuloy kang nagpapahayag, patuloy kang nagpapakilala sa amin, Panginoon, sa patuloy na pagtugon niyo po sa aming pong mga pangangailangan sa araw-araw, sa aming buhay at kalakasan. Kailanman, Panginoon, naging tapat ka sa amin, kahit kami ay hindi naging tapat po sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat kamay na maghahandog sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po ang mga hanap buhay na meron po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga estudyante na maghahandog sa iyo sa umaga pong ito, Panginoon. Lahat po, O Diyos, ng aming pong gagawin ay alang-alang sa kapurihan lamang na inyo pong pangalan. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagkilala, pagpapasalamat sa pamamagitan ng inyo pong anak na si Jesus. Amen.
Tayo po tayong lahat mga kapatid. Next time ako naman po ay aawit. Joke. Tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay dumulog sa presensya po ng ating Panginoon na siya pong nag-i-invite sa bawat isa sa atin. Sabi po ng Panginoon, if you are weary and heavily laden, come unto me and I will give you rest. So salamat po sa pangako po ng Panginoon sa bawat isa. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, for you are good and your love endures forever. Sabi po na yung mga salita, the steadfast love of the Lord never ceases, your mercies never come to an end. Great is your faithfulness. Salamat kasi po every morning talaga, Panginoon, nandun po ang iyong katapatan, hindi po siya nagbabago. At ito po'y mananatili sa kabila po ng aming mga pagkukulang. Hindi po nakadepende sa aming Panginoon, kundi nakadepende po sa iyo bilang ikaw, Diyos, na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Kaya everyday ng ang buhay namin, Panginoon, pinupuno mo po ang aming mga buhay ng mabubuting bagay. Every good and perfect gifts comes from the Father, na siya pong nagmamahal sa buhay ng bawat isa. Panginoon, you are truly good. You are truly faithful, O Diyos. Kaya sa umaga pong ito, tanggapin mo po ang aming mga pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan at katapatan mo, Panginoon, na palagi pong nananatiling nararanasan ng buhay ng bawat isa sa amin. Hindi man karapat-dapat ang bawat isa. Pero Lord, marami pong salamat sa iyo pong faithfulness sa amin pong mga buhay. Salamat po sa buong isang linggo na kami po iyong sinamahan. Salamat po sa buong isang linggo na kami po, Panginoon, ay iyong pinatnubayan. Salamat po sa buong isang linggo, Panginoon, ng provision mo po. Salamat po sa buong isang linggo ng pagtatagumpay namin sa lahat ng aming pong mga ginagawa, sa lahat ng pagtatagumpay namin sa mga kasalanan. Salamat po sa mga pagtugon mo sa aming mga panalangin. Salamat po sa mga panahon na kami po ay nagkasakit. Kami po ay iyong pinagaling. Pinauli mo po ang aming kalusugan. Pinanuuli mo po ang aming pong mga kalakasan. At ngayon po ay naririto po kami, Panginoon, taglay po ang panibagong buhay at lakas. Nahahanda, Panginoon, at patuloy na nagkukumit ng aming mga sarili upang ikaw po ay aming paglingkuran, upang ikaw po ay aming pong sundin, sambahin sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat. Lord, sa umaga din pong ito, pinagpapasalamat din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na patuloy mo pong pinayagan na muli po sa mga nakaarang araw at maging sa pagkakataon na to at sa mga susunod na araw ay magdiriwang po ng kaarawan ng kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw nga po ang pinanggagalingan nito. Ang buhay namin, Panginoon, ay parang katulad lamang po ng damo, parang katulad lamang po ng usok na mawawala din. Pero salamat, Lord, sapagkat pinayagan mo po ang aking mga kapatid na muli pong dagdagan ng panibagong taon ng kanilang mga buhay. Nagpapasalamat po namin ang pagkakaloob mo po sa kanila ng mga mararami pang taon na puno po ng pagpapala, puno po, Panginoon, ng iyong pong pagkilos sa buhay po nila. Tulungan mo lamang po sila, Panginoon, katulad ng sabi ng iyong mga salita, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Payagan po nila, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na maghari sa kanila pong mga buhay. Maging sa mga couple po, naming mga kapatiran na nagsaselebrate din po ng anniversary ng kanila pong mga kasal. Maraming po salamat sa mga taon na sinamahan mo po sila, pinagtagumpay sa mga pagsubok, sa mga kanila pong pagsasama. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo po silang gabayan at samahan, bigkasin ng iyong pag-ibig, pagharian mo ang kanilang buong sambahayan, at patuloy na mahayag ang iyong kalulatian at karangalan sa buhay nila bilang mag-asawa. Panginoon, sa oras din po na to, kami po ay sama-samang dumadalangin at lumalapit po sa iyo para sa lahat po ng mga pangangailangan, kahilingan, sitwasyon, suliranin na meron po ang bawat isa po sa amin. Ang mga salita mo po ang nagsabi, huwag po kaming mabalisa, huwag po kaming mag-alala, kundi sa lahat ng pagkakataon, dumalangin po kami sa iyo. And your peace that transcends all understanding ang magagard po ng aming puso at isipan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa mga panahon ng pagsubok at pangangailangan, umasa, magtiwala kami sa iyong kapangyarihan, sapagkat sa iyo, Panginoon, ay wala pong mahirap, sa iyo po, Panginoon, wala pong imposible. Kaya ang lahat po ng ito ay aming pong ipinagkakatiwala
sa iyo aming Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. Pinagtitiwalaan ka po namin, sinasampalatayanan ka po namin sa lahat at kaya mo pong gawin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Opo, Ama, sa iyo lamang po talaga ang lahat ng karangalan, kalwalatian, papuri at pagsamba. Laki po nito ang pakiusap na sa aming pansamantalang pagtatapos, sigawan mo po ang iyong basba sa bawat isa. Kami na naririto at sila, kaisa't kasama po namin online, sa pagitan po ng pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mabagpa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan pa kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen. At wala po kayo saglit para po sa ilang mga paalala, pahayag at pagbati. Good morning po sa bawat isa. Nasa panahon po tayo ng ating mga announcement. At unahin ko na po ang ating attendance ngayong umagang ito. Ang adult po, tayo po ay merong 112 po dito sa loob na ito. At ang mga bata po sa baba ay merong 53. Ayan, pwede po bang palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay? Ayan, sa bilang na meron po tayo ngayon. At meron din po tayong isang bisita ngayon. Akin po tatawagin ang kanyang pangalan at ikaw po ay tumayo or samahan po nang nag-invite na tumayo po. Akin po tinatawagan si Sister Glyza Luciano. Andyan pa po ba si Sister Glyza? Ayun. Ayan, magandang umaga po. Welcome po sa IRMF 1. At makasama ka po mo namin sa mga susunod pa pong mga Sunday. Ayan, sige po. At ayan, ang atin pong Worship Real Talk. Ayan, Worship Real Talk. Yan po ay sa May 2 pa po. May 2 pa po siya, pero po ang ticket po niyan ay available na po. Magsabi lamang po kay ating Lamhead Sunshine Balbastro. Ito po ay nagkakahalaga po ng 400 pesos. Kung ikaw po ay dadalo from 9 a.m. to 4 p.m. Ayan, meron pong mga activity na gagawin dyan. At kung ang balak mo lang po ay ang worship night or parang concert na rin po siya with Romel and Susan Guevara, ito po ay nagkakahalaga po ng 200 pesos. Yan, ina-encourage ko po na ang bawat isa ay suportahan po ang ating itong gawain po ito ng ating lampo, ng ating praise team. Ayan, sige po. And anniversary t-shirt, yan yung blue po. Pwede pa pong mag-order hanggang March 3. Ayan, ito po ay nagkakahalaga na sa kids po ay 200 pesos, small to large ay 250 pesos, XL to 2XL, 275, 3XL to 5XL, 285. Yan po ay, sa pagbili po natin yan, ay makakatulong po tayo niyan sa CE department. Pero po, again, ang susuotin po natin sa mismong national anniversary ay yung mga suot po ng mga sumayaw dito. Ayan, di ba meron pong yellow non tsaka black? Yun po ang ating susuotin sa March 15. Again, national anniversary, March 15. Meron pa pong available na seats na mga 20
Ayan, kaya sa mga hindi pa po nakakapagpalista, magsabi na po kayo agad sa inyong mga presidente po ng kapisanan or pwede na po kayong dumirekta sa akin. And sa mga nagpalista na po, pakibigay na lang po ang inyong payment na 100 pesos sa inyong mga presidente. Again po, sa mga nakalista na po, mga 25 po yata yun, ibigay na lang po ang ating counterpart na 100 pesos sa inyong sa presidente po ng bawat kapisanan. Ayun lang po, magandang umaga po sa bawat isa. God bless po. Siyempre ang ating bisita, huwag po nating hayaan na makalabas po na hindi po natin nababate. Good morning po. See you po next Sunday. You